Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, July 13, 2026. Ako ang inyo tagbalita Hope Torichante kagning Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. PCG Western Visayas nagbuylog sa pagdumdum sang ika-10 nga anibersaryo sang West Philippine Sea Arbitral Ruling. PCG Iloilo gin-rescue ang 14 kasakay sang motorbangka nga naaberya sa Ahoy, Iloilo. 48 ka pamilya gindala sa evacuation center sa syudad bangod sang bagyong Inday. Mayor Hulipas nagpatawag sang emergency meeting sa epekto sang habagat sa Banwa sang Leon. DSWD Field Office 6 nagpalabot sang masobra 1.3 million pesos nga bilis sang relief resources sa mga apektado sang southwest monsoon nga ginpabaskog sang bagyong Inday sa Western Visayas.
19 ka individual nga natrap sa idalom sang taytay sa Miag-aw gin-rescue. Mga badyaw nga internally displaced person sa Miag-aw, Iloilo ginhatagan sang family food packs kag sleeping kits sang DSWD. Pila ka mga local government units sa Iloilo nagdeklara sang suspensyon sang klase. Kag superficial kag Goriseta nanguna sa survey sang top performing municipal mayor sa probinsya sang Iloilo. Philippine Standard Time alas 8:05 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kag sa detalye nasang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaupod ang Coast Guard District Western Visayas sa pagdumdum sang ika-10 nga anibersaryo sa makasaysayan nga West Philippine Sea Arbitral Award Hulyo 12, 2026. Paagi sa pagradyo sa ila Command Center, naghatag sang mensahe ang personnel sang Philippine Coast Guard agud ipadumdum liwat sa publiko kag sa mga sakayanon tuhoy sa importansya sang sininga kadalagan sang pungsod sa idalom sang international nga layi sa kadagatan. Kabahin sang selebrasyon ang dungan nga pagbusina sang ila mga barko kag iban pa nga sakayang dagat sa mga pantalan kag puerto sa Western Visayas. Ginatagan pagtamod sa mensahe nga ang nasambit nga desisyon amo ang salandigan agud ipagbato ang kinamatarong sang Pilipinas sa exclusive economic zone. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang na-rescue sang Philippine Coast Guard ang 14 ka individual matapos makaproblema ang ila ginasakyan nga motorbangka sa baybayon sa tunga sang Punta Buri Island kag Marbuena Island sa banwa sang Ahuy, Iloilo. Suno kay Coast Guard Station Iloilo naghalin ang motorbangka sa Punta Buri Island padulong sa barangay Mangrokoro sang maabtan ini sang mabaskog nga hangin kag mabaskog nga balod. Bangod sang malain nga kondisyon sang dagat naguba ang propeller sang motorbangka gani hindi na ini makapadayon sa pagbiyahe. Sang nabato ng report halin sa isa ka concerned citizen, gilayon nga nagresponde ang deployable response team sang Coast Guard Substation Ahuy upod sa mga katapo sang bantay dagat agod nga magpatigayon sang rescue operation. Nagpakigangot man ng Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Ahuy para sa preparasyon sang ambulansya kag medical personnel. Natigayon nga masalbar ang tanan nga sakay sang motorbangka, lakip na ang kapitan kag crew kag gindala sa barangay Mangoroko o agod ipaidalom sa medical assessment. Nagpahanumdum naman ang Philippine Coast Guard sa mga operator sang motorbangka, mangingisda kag sa publiko nga likawan nga magpalawod kung may malain ng tiyempo kag padayon nga magbantay sa mga opisyal nga weather advisory. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nabatyagan sa mga pumuluyo sa Iloilo City ang epekto sa mabaskog nga ulan kag hangin dala sang bagyong Inday. Sandig sa datos sang Iloilo City Government, as of July 12, naglabot sa 48 ka pamilya ang gin-evacuate sa mga evacuation center sa syudad. Ginalakipan ini sang 110 individuals. Samtang naglabot naman sa 23 ka barangay ang ginbaha. 3 ka panimalay ang partially damaged bangod sang mabaskog nga hangin kag natumbahan sang puno. Gilayon naman nga naghatag sang bulig ang lokal nga panguluhan pinaagi sa paghatag sang hot meals, food packs kag hygiene kits sa mga residente. May nakahanda nga 2,000 ka food packs ang CSWDO para sa mga maapektuhan sang bagyo. Nagapabili naman nga yara sa blue alert status ang syudad sang Iloilo bangod sang bagyong Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, naglabot sa 79 katawo ang nag-evacuate
gikan sa 3 ka barangay kasunod sang nangin epekto sang habagat kag pag-ulan-ulan. Sila nagikan sa barangay Maria Clara City proper, San Roque kag Balantang Haro. Gilayon naman nga gintatap sang mga CSWDO staff kag barangay officials ang mga pamilya nga nagtinir sa evacuation center. Ginatagan naman ang mga ini sang pagkaon kag tululugan sa pagconduct no sang psychosocial activities. Matandaan nga ginrekomenda sa CDRRMO ang pagpatuman sa preemptive evacuation labi na sa mga makabig nga flood prone kag storm surge area sa syudad agud mahilway sa peligro ang mga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, isa ka senior citizen ang ginpahayag na patay sa tapos ang nagluntad nga landslide sa barangay Nagba, Tubungan, Iloilo, July 12, 2026. Sa piyak nga bahin, sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Iloilo Operations Center, nagsaka sa 670 ka pamilya ukon lapit 3,000 ka tao ang naapektuhan sang habagat sa probinsya sang Iloilo. 18 ka pamilya ang ara sa evacuation centers, samtang 41 ka pamilya naman ang temporaryo nga ara sa ila mga himata. Sandig sa opisina, 7 ka balay ang nagkalaguba bangod sang malain nga tiempo, 3 diri ang totally damaged, samtang 4 naman ang partially damaged. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naguba ang hanging bridge sa barangay Camando, Leon bangod sa wala untat nga pag-ulan dalasang habagat kag bagyong Inday. Makitaan sa video ang mabaskog nga daludo sang tubig sa suba nga nagresulta sang pagkaguba sang taytay. Tuman nga huol para sa mga residente bangod diri nagalabay ang mga motorsiklo kag mga residente padulong sa Banwa sang Leon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, nagpatawag sa emergency meeting si Mayor Maria Lina Holipas sang Leon para istoryahan kag usisaon ang nangin epekto sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha tugas sang habagat sa Banwa. Ginistoryahan sa Sinapol kaupod ang mga department heads sang munisipyo ang sitwasyon sa mga apektado nga lugar. Amo man ang mga kinanglanon nga tikang para masiguro ang madasig nga aksyon kag safety sa mga residente. Sa abiso sang lokal nga pamunuan sang Leon, temporaryo nga hindi maagyan ang dalan sa nga nagaangot sa barangay Manampunay padulong sa barangay Takuyong Norte, amo man sa barangay Takuyong Sur kag sitio Timpik, barangay Igkadyos bangod sang landslide. May soil erosion man sa sitio Talibong, barangay Karaan. Antes sang Sinapol, ginlibot anay sang alkalde ang Banwa para makita ang mga ginbilin nga halit sang malain nga tiempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase sa tanan nga level sa Banwa sang Leon sini nga Lunes, July 13. Inibangod sang nangin epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Magluwas diri suno sa LGU ang suspensyon magahatag ligwa sa pagahiwaton nga clearing operation, structural assessment kag road repairs sa Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Face-to-face classes sa tanan nga level sa pampubliko kag pribado nga bulutuan sa Oton, Iloilo suspendido man subong nga Lunes. Nagsuspensyon sang in-person classes kasunod sang nagpadayon nga pagtaas sang tubig sa mga suba nga dalasang wala untat nga pag-ulan kag may pilaman ka mga bulutuan nga gingamit bilang evacuation center kag temporaryong ilistaran sa mga pamilya nga apektado sang malain nga tiempo. Ginpangabay sang LGU uton ng mga pumuluyo nga unahon ng seguridad, magpabilin nga mabinanantayon kag magmonitor sa opisyal nga mga channels sang gobyerno para sa dugang nga paghibalo kag update parte sa sitwasyon sang panahon kag suspensyon sang klase. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Suspendido man subong nga Lunes ang face-to-face classes sa 3 ka bulutuan sa San Miguel, Iloilo. Ini amo ang San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School kag San Antonio Elementary School. Ang pagpatuman sang suspensyon santo sa nangin direktiba sang alkalde sang Banwa kasunod sang nangin rekomendasyon sang Schools District Office sang San Miguel bangod sang pila ka classroom nga ginbaha kag sa peligro nga dala sang maulanon nga panyempo. Ang nasambit nga 3 ka bulutuan nag-adapt sang alternative delivery modality agud mas siguro ang padayon nga pagtuon sang mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 42 ka barangay sa Negros Occidental ang na-record nga apektado nga mga residente bangod sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Negros Island Region, as of 7 p.m. sang July 11 mayara sang gin-evacuate nga kapin 1,000 ka pamilya nagikan sa mga banwa kag syudad sang Bago, Binalbagan, Hinubaan, Isabela, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, San Enrique, kag Sipalay. May mga nabalhag man nga pagbaha sa 5 ka barangay sa Pontevedra, 3 ka barangay sa Moises Padilla, 2 ka barangay sa Isabela, kag 1 ka barangay sa La Castellana. Samtang apektado naman sang mabaskog nga hangin ang 5 ka barangay sa Hinubaan kag 1 ka barangay sa Sipalay. Gilayo naman nga nagpalabot sang bulig ang gobyerno probinsyal kag Department of Social Welfare and Development NAR sa mga apektado nga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, gilayon nga nagresponde ang PDRRMO Antique sa naguba nga footbridge tugas sang rain-induced landslide sa barangay Aluhipan, Colasi, Antique bangod sang habagat. Nagbulig-bulig ang PDRRMO Northern Antique Satellite Office, MDRRMO Colasi, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag mga barangay official sa pagpatindog sang temporaryo nga taytay human sa kahoy para maagyan sang mga residente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, ginbisita ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique Head, Mr. Broderick Train, ang rain-induced landslide sa barangay Aluhipan, Colasi, Antique. Suno sa PDRRMO, ang naguba nga footbridge, nagaserbe nga nagaisahanon nga access route sa mga residente sang barangay Aluhipan sa Banwa sang Colasi. Ginusisa ni Train ang lugar, agud matumod ang kahalitan kag nagakaigo nga tikang agud masabat ang problema sa landslide sang lugar. Naibaluan nga nagbulig ang PDRRMO kaupod ang MDRRMO Colasi, PNP, Bureau of Fire Protection, PCG kag mga pumuluyo sa paghuman sang temporaryo nga footbridge agud may maagyan ang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang DSWD Field Office 6 nagpalabot sang masobra 1.3 million nga bilisang relief resources sa mga apektado sang southwest monsoon o kon habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday sa Western Visayas. Si Marian Grace Erenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nakapalabot na sang masobra sa 1.3 million pesos nga bilisang relief resources ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya nga naapektuhan sang southwest monsoon o kon habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday sa Western Visayas. Sandig sa Disaster Response Operations Management, Information and Communication o Conjomic Reports ng DSWD6, nakapalabot ang ahensya sang hygiene kits kag sleeping kits sa mga apektado nga pamilya kag ready-to-eat food sa mga na-stranded nga pasahero kag drivers. Nagapakita man sa datos nga yara sa 9,592 ka individual ang apektado sa bagyo sa Western Visayas kag 360 sa ila ang nagatinir karon sa mga evacuation center samtang may 385 pa nga nagatinirma sa ila kakilala o kon himata.
May 104 naman kabalay ang partially damaged, kag siyam ang totally damaged bangod sa habagat nga gimpabaskog sang bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang rescue operation ang lokal nga panguluhan sang Miag-aw, Iloilo sa 19 katawo nga na-trap sa idalom sang Taytay bangod sang padayon nga pag-ulan dala sang bagyong Inday. Suno kay Miag-aw Mayor Richard Garin, buligay ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Coast Guard, Philippine Army, kag Philippine National Police hagod nga ma-rescue ang mga apektado nga individual. Ginapatian mga badyaw, mga na-rescue nga temporaryo nga nagapuyo sa idalom sang Taytay. Sa karon, ara sila sa evacuation center sang Banwa sang Miag-aw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, mga badyaw nga internally displaced person sa Miag-aw, Iloilo ginhatagan sang family food packs kag sleeping kits sang DSWD Field Office 6. Si Marian Grace Aranyeta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang family food packs kag sleeping kits ang mga na-rescue nga mga badyaw nga internally displaced persons o kon IDPs sa Banwa sang Miag-aw, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa Quick Response Team. Gimpahayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6 nga 26 ka family food packs kag 19 ka sleeping kits ang ginhatag sa mga IDP. Magluwas sa paghatag sa family food packs kag sleeping kits, naghiwat man ang QRT sang Psychosocial Support Services bilang sabat sa emotional kag psychological needs sang displaced families nga naapektuhan sa habagat nga gimpabaskog sa Bagyo Inday. Ang paghatag sang assistance kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga gilayon nga maghatag sang assistance sa mga displaced individuals pinaagi sa mga local government unit. Samtang pinaagi naman sa pag-abot program sang DSWD, padayon ng ahensya sa pagmonitor sa mga rescued IDP agud mapadali ang paghatag sang dugang nga bulig kag nagakaigo nga mga interbensyon kon kinahanglanon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagatag sang 77 ka ready-to-eat food ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa locally stranded individuals sa Katiklan Jetty Port, Malay Aklan. Ang assistance ginhatag matapos ang kanselasyon sang sea travels bangod sang Bagyong Inday. Ang pagpanagtag sang assistance kabahin sang direktiba nanday President Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga siguraduhon ang gilayon nga assistance sa mga apektado sang weather disturbance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nag-upod sa ginhiwat nga nationwide People's Caravan nga may tema serbisyong dala ay pag-asa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Dingoy Rojas Civic Center sa Rojas City. Ang kaiwatan ang ginpangunahan sang National Housing Authority, nagtingob nga national government agencies, Rojas City local government kag uniform personnel agud magdala sa mga serbisyo kag programa sang gobyerno para sa mga pumuluyo. Nag-assist ang personnel sang DSWD6 sa mga kliyente kag nagpakigbahin sang mga impormasyon na tuhoy sa mga programa kag serbisyo sang ahensya sa ginhiwat nga caravan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 23 or 2.3 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Cabatuan. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Arestado ang isa ka drug suspect sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Helicon, Montinola, Cabatuan, Iloilo. Ginkilalang nadakpan nga suspect na si alias Boy, 41 anyos, kag residente sang ninabitan nga barangay. Na-recover sa suspect ang 340 gramos ng shabu nga nagabalor sang 2.3 million pesos. Ang operasyon resulta sang kapin isa ka tuig nga intelligence monitoring, surveillance kag validation may kang tanan sa illegal nga aktibidad sang suspect.
Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang operasyon nagapakita sang epektibong intelligence gathering, maayo nga koordinasyon kag disiplina sa pagpatuman sang anti-drug operation. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Kabatuan Municipal Police Station ang suspect kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo ginpakigbahin ang maayo nga pagpatuman sang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala ang probinsya sang Iloilo nga isa sa mga modelo sa pungsod sa pagpatuman sang Republic Act 12001 o ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act sa tapos ginpakigbahin ni Governor Arthur Defensor Jr. ang mga maayo nga pamaagi sang Iloilo sa isa ka national forum. Suno sa gobernador katuyuan sang probinsya nga makaangkon sang patas kag nagakaigo nga buwis samtang nagapabili nga bastante ang pondo para sa mga serbisyo publiko. Bangod sini, ginset sang Iloilo ang assessment level nga mas manubo sa pinakamataas nga ginapanugutan sang Local Government Code para hindi mabugatan ang mga pumuluyo. Ginpakigbahin man ni Defensor ang paggamit sang assessment system, isa ka digital platform na nagapadasig sang real property assessment kag paghuman sa mga tax declaration kag assessment records. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga titulo sang duta, kokrom kag makinarya sa pagpangumagin panagtag sang DAR sa Negros Occidental. Si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpanagtag ang Department of Agrarian Reform o DAR sang 1,286 ka titulo sang duta nga nagasakop sang 795 ka hektarya sa 693 ka Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Negros Occidental. Bagluwas diri 99,647 ka Certificate of Condonation with release of mortgage o kokrom ang ginpanagtag sa 76,013 ka ARB sa probinsya. Paagi sini, lubos na nga ginpana sa masobra 13.9 bilyones pesos nga gintingob nga utang sa mga benepisyaryo para sa ila ginatala mga duta. Samtang siyam ka organisasyon sang ARB sa probinsya ang nakabaton sa naghinlain nga makinarya kag kagamitan sa panguma nga nagabalor sang 97.5 milyones pesos. Ang pagpanagtag sa mga titulo sang duta, makinarya sa panguma kag ang pagpana sang utang sa mga benepisyaryo kabahin sang pagtuman sang ahensya sa pagpanguna ni DAR Secretary Conrado Estrel III sa promesa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga tapuson ang pagpanagtag sa mga titulo sang duta antes matapos ang iya termino kag padayon nga suportahan ang mga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Outreach program sang LTO gindala sa isla sang Boracay. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Kabahin sang ikapulo nga outreach program sang Land Transportation Office Region 6, Aklan District Office, naghiwat sa mobile smoke emission testing kag motor vehicle renewal ang ahensya sa isla sang Boracay. Sa pagpanguna ni District Chief Bam Molo Tabella, gindala sang LTO sa mga residente kag motorista ang mga nagapangunang serbisyo agad hindi na sila mabudlayan sa pagbiyahe padulong sa opisina sang LTO sa pagproseso sang ila registration. Sa pagbuilog sang RALS Emission Testing Center, nakapatigayon man ang LTO sang smoke emission kag technical inspection sa 78 ka mga salakyan agud masiguro nga nagasunod sila sa road safety kag environmental standards. Nangin madinalagon man ang pagproseso sa 70 ka mga renewal sang rehistro sang mga salakyan. Sunod sa LTO katuyuan sang outreach program nga madulong ang serbisyo sang gobyerno sa pumuluyo paagi sa outreach program. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Free theoretical driving course gindala sang LTO sa Banwa sang Dao sa probinsya sang Capiz. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 175 ka mga partisipante ang libre nga nakapaidalom sa theoretical driving course sa Land Transportation Office nga ginkandak sa Zubiri Gym sa Banwa sang Dao, Capiz. Ang mga aplikante ang gintudloan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag mga lahi sa dalanon paagi sa lecture sa ila handom nga luyag mangin responsable nga motorista kag makasecure sang lisensya. Naging madinilago na aktibidad kasunod sa magpuilog man sang local government unit sang Dao, Capiz sa pagpamuno ni Mayor Jose Limbo Baruela kaupod ang Land Transportation Office Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madinalagon nga na rescue sa damlaglang ang babayi nga reticulated python sa Libertad Antique. Natigayon ng rescue sa manog sang mga katapo sang Northwest Panay Peninsula Natural Park. Suno sa NPPNP, ang reticulated python may kalabaon nga 2.18 meters. Nakitaan ini nga na-trap sa safety net sang punong sa barangay San Roque. Agod masiguro ang safety sang publiko kag wildlife conservation, iga-release ang manog balik sa talon malayo sa mga panimalay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pareho nga nanguna sa survey sang top performing municipal mayor sa probinsya sang Iloilo, sanday Santa Barbara Mayor Dennis Superficial kag Pavia Mayor Luigi Goriseta. Sandig sa ginpagwa nga trust kag performance rating survey sang RPMD, isa ka independent firm, si Superficial nakakuha sang 84.1% index of governance base sa 83.7% nga trust rating kag 84.5% nga performance rating. Si Goriseta naman nakarehistro sang 83.5% IOG, sa diin 83.3% ang iya trust rating kag 83.8% naman ang iya performance rating. Sunod sa RPMD, ang Iloilo Provincial Survey ginhiwat sang Abril 1 tubtob Abril 8, 2026. 5,000 kabotante sa bilog nga probinsya ang ginpamangkot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, 8 ka volcanic earthquake ang nabalhag sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras sandig sa datos nga ginpagwa Lunes, July 13. Samtang ang asupre nga ginpagwa naman sang bulkan sang July 12 yara sa 741 tons. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island region sa piyak sang moderately explosive eruption sang July 9. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:33 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamiyad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag Rochelle Jones Sotahero sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.